Eto na mga idol marami na naman tayong pag-uusapan sa video na ito mga idol. Mapahanggang sa ngayon ay nananatiling misteryo pa rin para sa Gilas Pilipinas kung kailan nga ba lalapag sa bansa etong si Jordan Clarkson. Noong mga nakaraang buwan ay naging maganda naman ang communication ng magkabilang panig. At ayon nga sa huling sinabi ni Coach Chot Reyes na posibleng present umano si Clarkson para sa pocket tournament sa China. Pero tila ba nag-iba ang ihip ng hangin matapos sabihin ni Coach Chot Reyes na wala pang exact na araw kung kailan makakapunta si Clarkson sa bansa. Ilang araw na lamang ay aalis na ang Gilas squad papuntang China. Ayon sa report ay posibleng sa katapusan na ng buwan umano tutungo si Clarkson sa bansa. Yun nga lang, anong gagawin ni Clarkson dito? Nasa China pa ang ating Gilas team. Talagang nakakagulo kung tutuusin, ilang linggo na lamang ang natira, FIBA World Cup na. Dito naman kay Justin Brownlee, tila ba sumakit na ang ankle ni Justin Brownlee sa kakapractice para sa ating Gilas team. Kung meron mang player na dapat magpahinga, si Justin Brownlee yon. Isipin mo, since Commissioner's Cup, Governor's Cup ng PBA, SEA Games, Tune-Up Games sa Europe, at ngayon sa FIBA naman ay talagang wala pa itong pahinga. Ayon kasi sa report na sumakit na ang ankle ni Justin Brownlee, kaya hindi ito masyado nakapag-practice kahapon at umalis kaagad. Pero wala tayong naririnig kay Justin Brownlee na nagrereklamo ito. Ayon sa mga PBA coaches at team owners na mas gusto umano nila ay itong si Justin Brownlee na maging naturalized player ng ating Gilas team. Inamin nila na mas athletic itong si Jordan Clarkson. Pero yung kay Brownlee ay pagmamahal talaga. Mararamdaman mo kay Justin Brownlee ang puso kaysa iba. Well, kung si Coach Yeng Giao naman ang tatanungin, mas gusto niya yung long preparation at availability. Kahit gaano ka pa kagaling, kung hindi ka naman available, wala talaga. Kung gaano ka man kagaling tapos 1 week lang ang preparasyon mo, mahihirapan ng coach na i-blend ka, lalo pa kung ikaw ang naturalized player at sa'yo nakasentro minsan ang bola. Well, deserve naman ng dalawang to na maging naturalized player. Kung pwede pa lang silang pagsabayan, bakit hindi? Yung isa, walang dugong Pinoy. Pero makikita mo ang kagustuhan na maglaro para sa ating national team at ipresenta ang ating Gilas Pilipinas. Yung isa naman, may dugong Pinoy, athletic, pero nandun naman ang kanyang kagustuhan na maglaro para sa bansa. Yun nga lang, importante kasi sa team ang chemistry. Kaya nga sinabi noon ng isang European player mula sa Finland na pick-up game lang daw ang laruan ng Gilas Pilipinas. Nang ibig sabihin ay larong walang referee dahil sa kulangan ng chemistry ng Gilas team. Hope na makapili ang Gilas ng tamang naturalized player para sa ating national team. Samantala, out na nga para sa paparating na pocket tournament sa China sina Scottie Thompson at Kai Sotto. Sumailalim pa kasi sa rehabilitation etong si Thompson matapos itong magkaroon ng metacarpal injury sa kanyang shooting hand. Ayon kay Coach Tim Cone na unti-unti namang gumaganda ang recovery ni Thompson at umaasa siya na maging 100% healthy na ito sa pagpasok ng FIBA World Cup sa susunod na buwan. Habang out din para sa Gilas Pilipinas, etong si Kai Sotto matapos itong magkaroon ng injury sa kanyang likuran. Negative kasi ang kanyang x-ray result kaya sumailalim ito sa MRI. Pero ayon kay Kai Sotto na hindi muna siya makapaglaro hanggat walang resulta sa kanyang MRI. Ito'y ayon naman sa kanyang doktor. Ayon kay Kai Sotto na gusto naman ng kanyang isip na maglaro pero ayaw pa rin ng kanyang katawan. Kahapon nga ay wala sa practice si Kai Sotto para sa ating national team. At ayon kay Coach Chot Reyes na mas mainam pa rin kung nasa practice siya para makita niya ang sistema na pinapatakbo ngayon ng ating Gilas team. Instead na manonood ng practice ng Gilas ay pinili ni Kai Sotto na manonood ng laban ng Ateneo sa Asia Basket. Samantala, inihayag nga ni Coach Chot Reyes na marami silang mga natutunan sa kanilang tune-up games sa Europa na kung saan ay pwede nilang magamit para sa FIBA World Cup. At marami silang mga lapses na nadiskubrihan sa kanilang team na pinagtuunan nila ng practice sa ngayon. Unang-una ay ang depensa. Matapos silang matalo sa unang game sa Lithuania, ay nakabawi naman sila sa kanilang second game. After umano ng kanilang first game ay sinabihan sila ng coach ng Lithuania na si Virginijus Serivaidis. Ewan ko ba kung anong tamang pronunciation ng pangalan na ito. Kayo na lang ang magbasa. At ayon umano sa kanya na kulang umano sa depensa ang ating Gilas team. Masyado umanong malamya ang mga players pagdating sa depensa at tinuruan umano sila ng coach ng panibagong playing style. At yun nga,
nagamit nila sa second game ng kanilang laban at nakuha ng Gilas ang panalo. Ayon pa sa naturang Lithuanian coach ay natuwa umano siya sa naging epekto sa Gilas ng kanyang mga tinuro. Nagustuhan umano niya ang Gilas team dahil talagang nakita umano niya na interesadong matuto ang mga players lalo na ang mga coaches dahil talagang nakikinig ang mga ito sa kanyang mga itinuturo. Natutuwa umano siya sa kanyang experience sa pag-coach sa ating Gilas Pilipinas. May anak din ito, mga idol na naging NBA players, kaya malaking tulong para sa Gilas ang kanilang natutunan sa naturang coach. So kung pagbabasihan natin mga idol ay medyo talagang napag-iwanan na tayo pagdating sa playing style sa basketball. Dahilan upang wala pang homegrown Filipino player ang nakapasok sa NBA. Imbis na paabante tayo, ay lalo tayong paurong dahil sa kakulangan ng exposure pagdating sa sistema ng isang coach. Kung makuha natin itong coach na ito para sa ating Gilas Pilipinas, paniguradong makakasabay tayo sa ibang bansa, particular na ang China na isang European ang kanilang coach. Kung si Poy Eram ang tatanungin, bukod sa depensa, ay problema rin ng Gilas Pilipinas ang takbuhan. Napansin umano niya na talagang mabibilis ang mga European players pagdating sa takbuhan at malaking tulong umano yon para sa bansang Italy na isa rin sa makalaban ng Gilas Pilipinas. So far, nasa 75 to 80% na ang ating Gilas team. At umaasa nga itong si Poy Eram na magamit ng Gilas team ang kanilang mga natutunan sa Europa sa pagpunta nila sa China. Umaasa sila na sa pagbabalik nila dito sa Pilipinas ay 100% na ang kanilang laruan. Mas lalo pa umano itong lalakas sa pagpasok ni Kai Sotto at Jordan Clarkson sa team. Makaharap ng Gilas Pilipinas ang bansang Senegal, Iran at ang bansang Lebanon na malalakas din na teams ang mga ito dahil nakapasok nga mga ito sa FIBA World Cup. Kaya paniguradong long preparation din ang kanilang ginawa. Hindi pa nagtatapos dyan ang trainings ng ating Gilas Pilipinas mga idol dahil sa pagbabalik nila sa Pilipinas ay makalaban naman nila ang bansang Mexico bilang paghahanda sa Dominican Republic at posible ring magkaroon ng Gilas Pilipinas tune-up kontra yan sa mga all-star ng PBA. Kaya umaasa tayo na magbunga ang mga pinaghirapan ng ating Gilas team. Minsan, maiinis tayo dahil may mapapansin tayo na favoritism. Wala tayong magagawa dyan mga idol. Kahit batikusin pa natin ng husto ang namumuno ng Gilas Pilipinas ay wala pa rin mangyari. Lalo pa at si Manny Pangilinan ang chairman, hirap talaga. Kaya ang gagawin na lang natin mga idol ay suportahan na lang natin sila dahil bansang Pilipinas ang kanilang dinadala. Nakasalalay din dito ang ticket para makapasok sa Olympics sa susunod na taon. Lalo pa at posibleng China ang ating makalaban para sa ticket na yan at di hamak na malakas din ang team na yon. Lalo na kung kukunin nila bilang naturalized player at itong NBA player na si Kyle Anderson. Kaya good luck Gilas Pilipinas.